Abalang nangangalakal ang lalaking yan habang nakasampa sa isang dump truck sa bahagi ng R10 sa Tondo, Maynila. Maya-maya, bigla siyang nahulog at nagulungan ng dumaraang trailer truck. Patay ang lalaki. Labis ang hinigpis ng kanyang misis na nasaksihan pa ang insidente. Batay sa obserbasyon ng barangay, mukhang aksidente ang nangyari pero dapat daw tinulungan ng driver ang biktima sa halip na tumakas. Tinutuntun pa ng mga otoridad ang truck driver. Iba-iba ang pinanggalingan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpalipas ng gabi rito sa Quirino Grandstand sa Maynila para makiisa sa National Rally for Peace ngayong araw. Ang bitbit nilang panawagan, kapayapaan sa bansa. Para makapag-ipon ng lakas, kanya-kanya sila ng diskarte para makatulog ng maayos. Ang ilan, nagtayo ng mga tent at nagdala ng mga upuan. Ang iba naman, naglatag ng mahihigaan. Basta sa amin, unahin yung bansa natin. Ang dami na naghihirap lalo-lalo na laki ng problema ng bansa natin. Alam ninyo yan. Upang maiparating sa ating mga mambabatas na tayo ay magkaisa na lamang para sa kapapanatili ng kapayapaan sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Iglesia ni Cristo na suportado nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang-ayon sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Mas marami pa raw issue na dapat pagtuunan ng pansin na anilay hindi mareresolba ng hidwaan. Maraming dapat asikasuhin po. Napakaraming problema nga naman ng Pilipinas po. So dapat yun ang po muna ang unahin natin. Alas 4 pa ng hapon mamaya magsisimula ang programa at inaasahang matatapos alas 6 ng gabi. Bukod sa Quirino Grandstand, isasagawa rin ang peace rally sa 12 pang lugar sa iba't ibang rehiyon. Humigit kumulang 1 milyon ang inaasahang dadalo. Ilang kalsada sa Maynila at Pasay ang isinara muna ng MMDA simula alas 4 ng madaling araw kanina, kaya asahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar hanggang mamayang gabi. Nakabantay naman ang pulisya at tauhan ng MMDA para tiyaking ligtas at maayos ang pagtitipon. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Edwel Zabala, lahat ay maaaring dumalo sa peace rally. Panawagan naman ng Commission on Elections sa mga aspirants sa eleksyon 2025, huwag haluan ng politika ang rally. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaghahanda ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa isinasagawa ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Batay sa inilabas na statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin, ito'y para matiyak na magiging mapayapa at maayos ang daloy ng pagtitipon ng INC sa Quirino Grandstand sa Maynila. Naniniwala rin si Bersamin na magiging matiwasay at makabuluhan ang mga pagtitipon ngayong araw. Umaasa rin silang makatutulong ang mga ipahahayag na opinyon doon para maging malinaw ang mga usaping kinakaharap ng ating bansa. Gayon din ang paghahatid ng tunay na pagkakaisa. Dagdag pa ng Executive Secretary, sa pagkilatis at pakikinig lamang sa lahat ng panig sa iisang usapin, ang siya raw magdudulot ng kalinawan na hinahanap ng lahat. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng karambola sa Rosales, Pangasinan dahil sa isang dump truck. Chris, anong nangyari? Connie, nawalan daw ng preno ang truck kaya nagdire-diretso at nabangga nito ang 13 sasakyan. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Clam Caligdan Dizon ng GMA Regional TV. Nakahinto dahil sa stoplight ang mga sasakyang pababa ng tulay sa Barangay Carmen West sa Rosales, Pangasinan. Nang biglang sumulpot ang isang dump truck na dire-diretso ang takbo. Pagtawid sa intersection, nabangga ng truck ang mga sasakyang mabagal ang usad dahil sa traffic. 13 sasakyan ang inararo ng truck. Nabangga rin nito ang harapan ng isang establishmento. Sugatan ang ilang sakay ng mga nabanggang sasakyan. Ang sabi niya is nawalan daw ng preno yung kanyang minamanihong dump truck, kaya yun po nagresulta po sa aksidente po doon sa area po.
Nakatakdang isyuhan ng show cause order ang driver at kanyang operator dahil sa nakitang paglabag. Most probably i-revoke natin yung lisensya ng driver kasi ito yung tinatawag nating improper person to operate a motor vehicle, and at the same time meron din siyang invalid yung kanyang lisensya kasi ang lisensya po niya, ang kanyang DL codes ay hanggang AA1, BB1, B2 lang, which means ang pinakamataas na gross vehicle weight na pwede niyang imaneho ay 3,500 kilograms. Naayon dito sa rehistro ng sasakyan niya ngayon na kanyang minaneho na nagkaroon ng road crash po ay 20,000 gross vehicle. Humingi naman ng paumanhin ang truck driver na nahaharap sa karampatang reklamo. Sa Vigan, Ilocos Sur, tulong-tulong ang mga kotsero para maitayo ang isang kabayo na natumba at napahiga sa kalye Crisologo matapos umanong madulas. Wala namang nasaktan sa mga turistang sakay ng kalesa. Ayon sa kotsero ng naturang kalesa, nawala ng balanse ang kabayo at nadulas ito. Tiniyak din niya na malusog at maayos ang kondisyon ng kabayo bago bumiyahe. Ayon sa Vigan City Cultural Affairs and Tourism Office, isolated case ang nangyari. Regular din daw nilang tinutugunan ang pangangailangan ng mga kotsero at pati na rin ng mga alagang kabayo. Patay sa pamamarilang isang lalaki sa Taysan, Batangas nitong Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktima ng tambangan ng hindi patukoy na salarin. Inaalam kung may koneksyon sa paghihiganti ang motibo sa krimen dahil dati nang nasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw ang biktima. Wala naman siyang banta sa buhay ayon sa kanyang pamilya. Glam Calicdan Dizon ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman ang isang babae matapos umunong magnakaw sa isang shopping center sa Calasiao, Pangasinan. Batay sa investigasyon, nahuli sa akto na isang security guard ang suspect habang inilalagay sa kanyang bag ang mga produkto na nagkakalaga ng halos sa 2,000 piso. Dinala sa Calasiao Police Station ang suspect. Sabi ng suspect na maharap sa reklamong theft, kukuha siya ng abogado at sa korte na lang daw siya magsasalita. Kilig at excitement ala Dinagyang Festival ang ihahatid ng May Ilonggo Girl na mamayang gabi na ang world premiere. Buena manong kilig para sa 2025 ang ihahatid ni Jillian Ward at Michael Sager. Double the thrill din sa dual role ni Jillian sa series, ang certified probinsyana na si Tata at ang glamorosang aktres na si Venice. Sa tapatan ng doppelganger, sino nga ba ang magwawagi? Abangan ng May Ilonggo Girl simula mamaya 9:35 p.m. sa GMA Prime at Kapuso Stream. 11:25 p.m. naman ang delayed telecast niyan dito sa GTV. Mamaya rin sa GMA Afternoon Prime naman ang pagsisimula ng kwento ng love, hope at freedom sa prinsesa ng City Jail. Tunghayan ang kwento ni Princess played by Sofia Pablo na magbibigay liwanag sa loob ng kulungan. Panoorin ang world premiere niyan 3:20 p.m. sa Kapuso Network. Inireklamo ng kanyang misis si Olympic bronze medalist Yumir Marshall. Paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at concubinage ang inihaing mga reklamo ni Princess Galarpe Marshall laban sa kanyang mister sa Pasay Prosecutor's Office. Sa Facebook post ni Princess nitong January 10, ikinuwento niya na may iba umanong karelasyon si Yumir at siya raw mismo ang nakahuli sa kanila sa isang condominium unit sa Pasay. Ipinaaresto raw ni Princess noon ang kanyang mister at ang umanong karelasyon niya. Pero nagdesisyon siyang kalaunan na patawarin ang mister. Pero sa halip daw na magbago, minanipulaw pa umano siya ng boksingero. Kwento pa ni Princess, kinuha umano ni Yumir ang lahat ng ipon nila sa bangko para magpagawa ng bahay para sa kanyang karelasyon. Itinanggi naman ng Pinoy Olympic boxer ang alegasyon ng kanyang misis at iginiit na kaibigan lang niya ang sinasabing babae. Sabi pa ni Yumir, misis niya ang nananakit. Si Princess din daw ang may hawak ng kanilang joint accounts pati mga titulo ng bahay at iba pang ari-arian. Walang nangyayari na pagtataksil. Yung babae na nakita nila sa video, kaibigan ko yun. Pinahal niya kami ng concubinage. I-atras niya na. Kasi alam niya na hindi totoo. Nandun sa affidavit of desista niya Hindi totoo yung gusto inurong niya yung kaso. Na-inquest na kami kaya nagstay ako sa police station for 4 days.
lalong kong naisip na yung asawa ko na hindi na kami okay dahil doon ko naramdaman na hindi na pagmamahal yung gusto niya lang sa akin. Pananakit niya na tinatanong niyo kung ilang beses, hindi ko na po mabilang. Grabe na po yung pambabastos, pagsisinungaling, manipula, lahat po. Serve ko po yung justice eh. Hindi po siya magiging yung Marshal ngayon. Kung hindi po kami magkasama at hindi kami nagtulungan mag-asawa. Kaya nga kami hanggang ngayon walang anak eh. Titingnan ng pulisya ang posibleng pagkakasangkot ng mastermind umano sa pagpatay sa isang negosyanteng taga Quezon City sa kaso ng pagpatay kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Positibo kasi siyang itinuro ng kapatid ni Ruby Rose, ang aktres na si Rochelle Barameda. Sabi ni Rochelle, nagbago lang ng bahagya ang itsura at gumamit ng ibang pangalan ang lalaki. Pero siya raw ang utak sa pagpatay kay Ruby Rose. Itinanggi naman ito ng suspect at sinabing baka kahawig lamang niya. Naaresto ang lalaki na siya umanong magbabayad sana sa dalawang suspect na dumukot sa negosyante sa Quezon City at nagdala sa biktima sa Kalawan, Laguna. Kalaunan, itinuro ng dalawang suspect ang pinaglibingan sa bangkay ng biktima sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang bangkay ng biktima isinilid sa loob ng drum. Sabi ni Rochelle, malaki ang pagkakatulad nito sa sinapit ni Ruby Rose na pinatay rin, isinilid at sinimento sa drum bago itinapon sa Manila Bay. Update tayo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, dagsana yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo INC dito sa Quirino Grandstand para sa kanilang National Rally for Peace ngayong araw. Marami sa kanila yung galing sa iba't ibang probinsya kaya dito na sila nagpalipas ng magdamag. Sa pagtaya ng PNP as of 10 a.m., humigit kumulang 1.5 million ang mga tao dito sa Quirino Grandstand at sa paligid nito. Isa ito sa 13 sites sa buong bansa kung saan idaraos ang National Rally for Peace ngayong araw. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na nasa 1 milyong miyembro ang inaasahan nilang pupunta rito. Ikinasa itong rally kasunod ng pahayag ng INC noong Disyembre na sinusuportahan nila ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang-ayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint ang nakahain ngayon sa House of Representatives laban kay VP Sara. Yung isang kausap natin dito galing pang Lucena, Quezon. 2:00 pa ng hapon kahapon ay nandito na sila, kaya sa sasakyan na lang daw sila natulog. Marami kasing INC members ang dumayo rito mula pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila pati na sa mga karatig na probinsya. May nakausap din kaming galing naman sa San Fernando, Pampanga. Nag-leave pa raw siya sa trabaho para makapunta rito. Ang sa amin lang naman po is for peace lang po talaga. Kasi po marami pong pwedeng maging implications and possible effects po ng impeachment na ginagawa po ngayon. Well, hindi po natin alam kung anong possible na mangyari after ng impeachment. So ang gusto lang po namin i-prioritize po is yung mga national problems and dilemmas nating nararamdaman natin mga Pilipino. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na welcome na pumunta rito ang sino mang politiko o opisyal ng gobyerno pero hindi raw papayagan magsalita ang mga politiko. Rafi, ilang oras pa bago magsimula yung actual na programa dito sa Quirino Grandstand. Kaya ngayon ay nagkakaroon muna ng musical performances para ma-entertain yung mga maagang pumunta rito. Yan ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa'yo, Rafi.